Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Maaga bumiyahe ang commuter sa Valenzuela para hindi maipit sa traffic habang inaayos sa mga lubak sa MacArthur Highway. May unang balita si Gabriel Gonzalez. Gabriel? Ivan, sinimulan na ng DPWH yung pagkukumpuni sa mga lubak dito sa MacArthur Highway. Pero ang epekto nito, matinding trapiko. Pasado alas 5 pa lang ng madaling araw, tumutulong na sa pagmamando ng trapiko ang ilang tauhan ng DPWH sa roadworks sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Sa Marulas, binakbak na kahapon ang isang linya ng southbound lane ng kalsada. Matinding trapiko ang sumalubong sa mga motorista dahil masikip ang daanan. Pagdating sa Fatima, halos southbound lane na lang ang nadaraanan dahil halos masakop na ng roadworks ang buong northbound lane. Kaya ang ilang commuter, inagahan ng alis para hindi maipit sa traffic at mahuli sa trabaho. Kasi pag medyo tinanghali ka na, wala na. Matatagalan ka na sa kalsada. Siyempre nakaka-consume. So, lalo sobrang mainit. Sobrang traffic kahapon kaya sabi nga nila isang oras daw is ang ating transportation, no. Mahirap sumakay talaga kasi ang monumento laging punuan pa ang jeep dito eh. Ivan, dito sa ating kinalalagyan sa kanto ng MacArthur Highway at saka Pio Valenzuela ay moderate na yung lagay ng trapiko. Ang nangyayari dito doon sa isang lane ng northbound lane ay nagpatupad na ng zipper lane para doon sa mga papunta sa monumento. Dahil doon mas marami yung volume ng mga sasakyan na dumaraan as of now. Kung makikita rin natin, yung mga tauhan ng DPWH ay patuloy na nagmamando, nag-guide doon sa mga motorista patungo doon sa zipper lane at doon sa isa pang available na lane doon sa southbound lane naman ng MacArthur Highway. Yan muna ang unang balita mula rito sa Valenzuela. Gabriel Gonzalez, GMA News. Dahil umano sa hindi natapos sa flood control project sa Santa Cruz, Occidental, Mindoro, nawasak ay isang dike road. Nang manalasa ang hanging habagat itong nakaraang linggo. Sa bayan naman ng Abra de Ilog, nasira rin ang isang river wall na pinondohan ng mahigit 230 million pesos. May unang balita si JP Soriano. Sa kasagsagan ng walang patid na ulan dulot ng habagat noong nakaraang linggo, mabilis na pumasok ang tubig sa bahay nila dyan dito sa barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Gaya sa maraming barangay sa Abra de Ilog at probinsya, dati na namang binabaha ang kanilang lugar. Pero ang buong akala raw nila, mahihinto na ito matapos itayo sa kanilang barangay ang milyon-milyong pisong halaga ng flood control project at river wall. Ay, napakahirap po. Sobrang hirap, di po namin alam kung saan kami pupunta. Tapos yung po mga gamit na importante, hindi namin saan ilalagay. Ganun po, pati lalo na yung mga bata, ganun po. Hindi po namin alam kung saan kami basta-basta agad susuot. Ang dahilan ng mala-flash flood na baha sa barangay, itinuro sa nawasak na river wall na ito na proyekto ng DPWH base sa transparency.bettergov.ph portal. Nagkakahalaga ito ng mahigit 232 milyong piso. Sa dokumentong nakuha ng GMA News mula sa LGU ng Abra de Ilog, nakapangalan sa isang Anore Construction ang kontraktor nito. Nakitaan daw ito ng maraming bitak sa sementadong bahagi at ang mga steel sheet pile ay pinaiksi at ginawang 3 hanggang 6 na metro na lamang. Nang masira ito, nakita ng mga opisyal ng barangay ang kalidad at uri ng materyales na ginamit. Parang maliit naman po yung ginamit na na bakal. At tapos yun po, medyo may kanipisan din yung buhos ng simento. Kaya siguro nung paglakas ng tubig, nawas out kagad. Ang kawalan naman ng tamang river protection wall project sa ilang bahagi ng bayan ang sinisilip na dahilan ng ilang residente kung bakit bumigay ang ilang kabahayang nakapwesto sa tabi ng ilog nitong nagdaang habagat.
panipis po ng panipis ang puwang ng lupa doon po sa ilang kabahayan. At ang pinaghahandaan po ngayon ng mga local officials ng bayan ng Abra de Ilog ay ang dumating na bagyo at ang inaasahang pag-intensify ng habagat. Even the LGU, hindi namin, parang dumating na lang yung project na hindi nag-knock sa aming LGU. Kaya hindi kami masyadong aware dun sa mga flood controls na dumating dito sa bayan namin. Dahil dito, kanya-kanyang do-it-yourself o kanya-kanyang flood control muna ang mga residente sa tabi ng ilog. Katulad po nito, nag-sandbag po yung mga bayanihan po ito. Nananawagan po na tulungan sila kahit sako, gabion wire para po maprotektahan nila yung lugar nila. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Abra de Ilog. Sa isang liblib na sityo ng Barangay Alacaak sa bayan ng Santa Cruz, aabot sa mahigit 2,000 mangyan ang natrap sa kanilang sityo matapos mawasak ang isang bahagi ng intake dam na nagsisilbing access road o pangunahing daanan papunta at palabas ng kanilang komunidad. Ang mga naglalakihang semento ay nasa katabing ilog pa ng aming bisitahin. Ang pagkasira ng dike road sa lugar isinisisi naman ng barangay officials sa hindi pa natatapos o hindi raw natapos na flood control project sa kanilang barangay. Kung hindi natin maaksyonan ay isang dilubyo, hindi lamang po sa isang barangay, kundi sa 5 barangay dahil ito ho'y libu-libong ektaryang lupain ang masisira at mawawasak po. Hindi pa malinaw sa sumbong ng Pangulo Portal kung sino ang kontraktor ng DPWH flood control project na ito. Wala pa ring tugon ang DPWH Mimaropa sa aming mga emails at inquiries. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News. Nasa 20 bilyong pisong halaga ng flood control project sa Occidental Mindoro ang nasira ng habagat at mga nagdaang bagyo ayon sa lokal na pamahalaan. Karamihan dyan nasa bayan ng Sablayan. Hinala ng provincial governor, mababa ang kalidad ng mga ginamit na materyales. Ayon sa LGU, subcontractor ng ilang proyekto ang SunWest Construction and Development Corporation na iniugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa Great Pacific Builders and General Contractor naman ang iba pa. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Sabi ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ipapaayos sa mga kontraktor ang mga nasirang proyekto ng walang bayad. Yung mga nasira sa Occidental Mindoro, hahabulin natin lahat ng mga kontratistang gumawa. Epicenter ng flood control projects. Ganyan tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City ng nakaraang administrasyon. Sinabi ito ni Remulla sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging mahigit 7 billion pesos na budget ng kanyang opisina para sa 2027. Ayon sa Ombudsman, Davao City ang naiimbestigahan nila dahil malaki aniya ang pondong pumasok doon nung nakaraang administrasyon. Para sa flood control projects, kabilang sa mga inaalam na Ombudsman ay kung may bahid ng katiwalian ang mga naturang proyekto. Hinamon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang Ombudsman na ilabas ang kompletong records ng mga proyekto sa lungsod nang walang exemptions. Dagdag ni Congressman Duterte, huwag daw sanang padalos-dalos sa pagsasalita ang Ombudsman, lalo na't nag-iimbestiga pa lang sila. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na Davao City Mayor mula 2016 hanggang 2022. Wala pang direktang sagot si Remulla sa hamon ni Congressman Duterte. Sabi niya sa budget hearing, kasama rin ang mga opisyal ng kasalukuyang administrasyon sa mga iniimbestigahan kaugnay sa flood control scandal. Mga kapuso, pumanaw na po ang music at legendary singer-songwriter at ang queen of country music na si Dolly Parton sa edad na 80. Kinimpirma ito ng kanyang pamilya sa official social media accounts. Inalala nila ang memories at life achievements ni Dolly. Dagdag pa nila, "She will always love you," na hango sa timeless masterpiece ni Dolly na "I will always love you." Nakilala rin si Dolly sa mga kantang Jolene at Coat of Many Colors. Isa si Dolly sa naging best-selling female artists of all time. Meron siyang 11 Grammy Awards, kabilang ang Lifetime Achievement Award. Nag-host siya ng TV variety show at naging star sa ilang movies. Nagbigay-pugay naman ang ilang Hollywood celebrities kay Dolly, kabilang sa kanila ang country music star din na si Reba McEntire, na sinabing mahalaga ang ambag ni Dolly sa music scene.
Ang isa pang country music star na si Blake Shelton, inilarawan si Dolly na funnest, most loving and caring person. Ang award-winning actress naman na si Jamie Lee Curtis, tinawag na hero si Dolly. Si Kelly Clarkson, mamimiss daw ang incredible talent at gift ni Dolly na hinangaan ng marami. Heartbroken naman si Keith Urban sa pagpanaw ni Dolly.